po natin. Ano? Yan. Resil lang natin to. Wow! Nakakaya naman sa tanong ko. Sige na nga, ulitin ko po yung tanong ha. Anong favorite po na sasakyan ng mga Tagaytay? Tanong nyo po ano? Paki-type in po. Ano? Yan. Alam niyo po, ang favorite na sasakyan ng mga taga ay eto. Shedeng! Pamatalino po yung joke na yun ha. Kaya kung hindi po kayo natawa doon, alam niyo na. So, ayun po. Shedeng, yun po yung ano, yun po yung pinaka ano doon. Para kang magician, di ba? So magpapakilala po ako ulit. Ruben Bautista po, no? Iisang organization po kami sa work. Galing po dito rin si Mentor Naomi. So 50 years old na rin po ako. Kaya medyo ano na tayo. Okay. Then married po, dalawang kids. So nag-work po ako sa malaking company dito sa Pilipinas. Syempre, lalo na ito yung malupit. 27 years na ako sa company. Parang hindi ko yung nagulat. Pakitype in nga, wa. Yan. Salamat sa mga nagtatype. Baka mapagod kayo magtatype ha. Yan. So, yes, parang 27 years na ako sa company. Sa tulong ng company na to, syempre, nakapagtapos na rin tayo ng college, ng anak ko, ng mga anak ko, dalawa sila. So ngayon, may mga kanya-kanyang family na sila. At syempre, may konti tayong family business na ginagawa natin. So nagtutuloy-tuloy lang po 'yan. Sa company po no, yung working ko ngayon, alam niyo po, galing din po ako sa Rock and File. Ladderized lang po 'yan ang tawag doon. So nag-start po rin po ako sa baba tulad ng iba. Scratch po talaga. Nag-start po ako diyan. Ngayon, awa ng Diyos, ngayon po nasa taas na tayo ng position dahil sa pagmamahal natin sa work natin. Hindi natin pwedeng i-disregard ko ano yung work po natin ngayon kasi yon napakahalaga po yan sa atin. At syempre, lalo na sa tulong ni Lord sa atin. Yung pagmamahal ni Lord na ibinibigay sa atin. Yun ang pinakamahalaga dahil tinutulungan tayo. Okay po ba? Yan. Next natin. So, pero alam niyo po, kaya ako po engineer yon yung ano na yon yung years na yon kung gaano ako katagal dahil kahit ano yung nangyayari sa position natin lalo na dito sa ano na to sa position na to naniniwala ako na kahit sideline lang itong ginagawa nito kung ano yung naniniwala ako na kung ano yung narating ko sa company naniniwala ako at nagtitiwala pa rin kay Lord na kung ano yung narating ng marami ano dito sa IAM Worldwide, narating nila ng mga top mentors natin. Basta magtuloy-tuloy ka lang, nakasama mo si Lord. Mararating din po natin 'yan. Anong point po natin dito? Kasi po kahit ano pong busy natin kanina no, narinig ko po galing mga work, ganun din po kami. Ang alam niyo po ang cycle ng ang ano ko ang trabaho ko, sobrang busy din sa work. Mayroon po kaming family business. Dito, nagsa-sideline din po sa I Am Worldwide na soon, syempre, awa ng Diyos, sasamahan po tayo. Then, every Sunday po, talagang para kay Lord yan, nagsa-service po din tayo sa church. So, minsan, anong ginagawa mo dyan? Ba't sobrang busy? Alam niyo po, lalo na kung ano, alam niyo po yung sinasabi nila, no? Yung gabi minsan ginagawa mong araw
ganyan tayo kasipag, lalo na kung may mga ano tayo dito sa Ayam Worldwide, lalo na kung may mga IPP tayo, mag-aalok tayo, syempre talagang pipilitin mo yung gabi, gagawin mong araw. Pero yung araw hindi mo kayang gawin yon. Hindi mo kayang gawin gabi. Si Lord ang kayang gawin yon. Tama po ba? Sana nakuha niyo yung joke doon. Okay? So, yun po. Nakapagpatayo na rin po tayo ng ano no, ng family business dito. Bottled water po yung bottled water po yung business namin. Ah, sa pandemic lang po yun, aksidente lang yun, pero alam niyo po, yung pala ibinigay ni Lord sa amin. Kumbaga hanggang ngayon, yung namin, bottled water po namin business, halos buong Quezon City, sinusuplayan namin. Siyempre, ang nagma-manage naman nun, yung anak ko. Kaming dalawa. So ganun ka yung ginagawa natin. Hangga't may pagkakataon, siyempre, saan ka kukuha ng lakas doon? Siyempre, dito rin sa Barley, di ba? Kita nyo, gaano natin i-upload, di ba? yan yung nagbibigay ng lakas para magtuloy-tuloy tayo. User din kasi ako ng Barley. User din po ako. Dati po akong na mild stroke. Hindi lang po isa ha, nakadalawang beses na ako na mild stroke. Nung hindi ko pa kilala yung Barley. Sobrang talaga, yung yung health ko noon, napakahina. Kaya alam niyo yun, yung minsan sa pagmamanas, grabe yung katawan ko noon, yung pressure ng yung tubig pupunta sa mo, kailangan mo humiga, naka-elevate yung paa mo para bumaba yung mo, hindi mawawala yung manas. Ganun yung nangyayari sa health ko. Pero alam niyo po, sa tulong ng Barley na nakilala ko nga po, talagang napakaganda. Kaya hindi pwedeng hindi ka pwedeng user lang. Siyempre, okay nagbebenta lang. Kailangan siyempre masubukan mo. Kailangan ma-witness mo, tama po 'yon. Kailangan ma-witness mo mismo na matry mo, magawa mo at mainom mo tuloy-tuloy. Amen po ba doon? So, 'yon. So, alam niyo po, sabi ko nga sayang nanginayang ako minsan. Nanginayang ako kasi sana itong Barley nakilala ko noon pa. Bakit? Kasi yung mother ko namatay 5 years ago. Sabi ko siguro kung nakilala ko tong barley na to ng maaga, naniniwala ako na yung mother ko hanggang ngayon buhay pa siya dahil dito. Pero doon tayo ngayon lang natin siya nakilala. Pero alam ko na marami pa rin tayong matutulungan. Hindi man yung mother ko yung natulungan, pero alam ko po lahat po tayo pwedeng marami tayong matutulungan. Hindi lang yung family side natin, family member natin, pero lalo na yung mga client po natin. Amen po ba? So, yon mga mens. Maraming salamat. So, ito yung sobrang nakakatuwa pa sa I Am Worldwide. Anytime, pwede kang matuto. Anytime, pwede kang makinig, pwede kang umattend ng training from Monday to Saturday. May mga training tayo. Free pa 'yon, 'di ba? Kaya napakarami mo talagang matututunan kung gugustuhin mo talaga. Anytime kapag makinig ka lang, 'di ba? Kapag kapag gusto mong matuto, connect ka lang, 'di ba? Parang yung parang etong cellphone natin. Kung papansin yung cellphone natin, lobat na lobat, 'di ba? Kailangan natin syempre send natin, kailangan mo pa rin. Kailangan ma-charge 'yon. So, kailangan dito para ma-charge siya, kailangan mo ng charger. So, kailangan mo ng charger, kailangan mo ng power. 'Di ba? Kasi yung charger, yun yung represent ng training natin para kumonek doon sa source ng power. Para pansin niyo 'yon, kapag umattend ka ng uh, training dito, alam niyo 'yun, parang hindi ka on fire ka.
yung tipong gustong-gusto mo mag-alok kaagad ng barley kasi ang sarap ng pakiramdam na nakaka-attend ka eh. Ganun po kaganda kapag uma-attend ka ng barley. So, i-reverse po naman natin. So, ganun din, no? Yung cellphone natin, kapag nalobat, anong kailangan mo dito? Siyempre, yung charger, power. Yung cellphone po natin, represent tayo ito. Okay? Yung charger po, yun po yung connection natin para makapunta sa power, para kumuha ng power. Yung power po, represent si God. Kaya po, kung lobat ka ngayon, mag-charge ka lang kay God, lumapit ka kay God para mag-recharge ka muli. At magampanan mo yung tungkulin mo, lalo na dito sa hayop. Okay po ba? Yan. Naseryoso pa ng konti. Kaya napaka-importante po yung training po natin dahil kailangan kapag umattend ka, alam nyo yan, umattend ka ng training, umattend ka ng mentoring, mababago yung mindset mo. Paki-type in nga, mindset. Yan. So, yan. Next slides. Okay. So, papansin niyo po etong tingnan niyo tong na to, screen na to. Your business start with you. So, naniniwala ba tayo doon na yung business natin nag-i-start sa atin? Parang nagsisimula ka ng business mo, syempre, hindi para sa ibang tao. Sa'yo yun. Ikaw po yun. Okay po? So, tayo po yun. Ikaw mismo dapat mag-start nun. Paki-type in nga po sa comment section po natin, start with you. Yan. Salamat po, no? Salamat sa mga nagta-type. Salamat sa pakikinig. So, alam niyo po, napakahalaga po sa atin. Napakahalaga po yung dalawang i-share ko po sa inyo na 2C. Alam niyo po yung 2C? Dalawang C po yung i-share ko po sa inyo. Tanong niyo po ako ano. Yan. Yan. Type nyo nga po ano. Okay po. Baba lang natin tong ano. Yan. Okay. Sige. So, sabi ko nga po dalawang 2C yung i-share ko po sa inyo. Ito yung una, capacity at saka character. Yan dalawa na yan, napaka-importante po yan sa atin. Paki-type in nga po ulit, capacity and character. Yan. So dalawa po yan. Napakahalaga po yan na dalawa na yan sa business natin. Kasi po, alam niyo po, hindi lang po pwedeng capacity lang yung ginagawa natin. Puro capacity lang yung ginagawa natin. Puro yun lang yung kaya natin ibigay. Pero alam niyo po, gusto niyo pong ibigay ko po yung yung preba doon. Bakit hindi pwedeng capacity lang ibibigay mo dito? Ito yung preba doon. Magaling ka nga, pero hindi mo naman pinapasok yung maintenance ng team mo. 'Di ba? Magaling ka nga. Ito pa, magaling ka nga, pero magnanakaw ka naman. Puro capacity lang ang alam mo. Magaling ka nga, pero mandaraya ka naman. Ouch, sakit nun, di ba? Pero alam niyo po, totoo po yung mga ganun. Magaling ka nga magsalita, pero alam mo yun, yung parang nagloloko ka naman, 'di ba? Nakakasakit ka naman ng ibang tao. So, kaya po napakahalaga yung character po natin. Napakahalaga po yung uh, di lalo na dito sa business natin, kailangan hindi lang puro capacity. Kailangan po meron po tayong character. At yung character po, yun po yung attitude po natin. Okay po? Yan. Salamat po ulit.
Then, eto po, welcome sa ating next slide yan. Welcome sa ating ngayong umaga. Ito po yung isi-share ko po sa inyo. Welcome sa ating topic na ABC to Success. Yan po yung pinaka natin dito ngayon, no? Yung ABC to Success. Okay po. Kaya pansin niyo po tong yung slides na to, next slides natin. Okay. Kaya nga po yung unang natin, no, unang slides po natin. Yan. Unang slides po natin, hard work. Anong katumbas ng total ng hard work natin? Nasa 98%. Yung knowledge po natin, 96%. Pero alam nyo po yung attitude, yung pinakamaganda sa lahat, 100%. 100% ang attitude po natin. Kaya napakahalaga po na kailangan yung attitude natin, yung character natin, connect dito sa business natin. So ito po yung part na kailangan natin, lalo na dito sa na to, yung humility natin. Importante itong part na to, itong humility. Type in nga natin, humility po. Kasi po, dito sa una, you must have empty cup. Tama o tama? Tama po ba? Kailangan empty cup ka. Bakit? Kasi kapag hindi ka empty cup dito, wala ka pong matututunan. 'Di ba? Parang alam niyo yung blessings na kapag ang blessings po papaw na siya, puno na, kailangan mong i-share po 'yan. Kailangan mo po siyang i-share sa iba para po yung blessings papasok ulit. Mapupuno ulit kasi po sinishare mo po yung blessings. Tuloy-tuloy yung blessings na ibibigay sa iyo. Okay po? Yan. Yan po yung the best po doon sa you must have the empty cup. Acne. Alam ko na yan. 'Di ba? Lagi natin naririnig yan, lalo na dito sa pag-o-offer natin. Masakit pero kailangan mo tanggapin. Alam ko na yan, lalo na yung network marketing, alam ko na yan. Alam niyo po, kahit ako, aminado po ako dito, dati, grabe yung negative ko dito. Alam ko na yan. Napaka-negative ko. Kaya yung na to, yung acne na to, nakaka-relate po ako dito. Yung training, di ba sinasabi, alam ko na yan. Wala tayong matututunan pala sa buhay, no? Kapag lagi tayong nandun yung acne sa atin, alam ko na yan, attitude, ang binibigay natin. Nandun yung yabang. Nagmamalaki tayo, nagbibigay tayo ng inuunahan natin kagad. Pero alam niyo po, kapag umattend ka pala dito, napakarami mong matututunan. Yan. Salamat. Buhay na buhay po kayo ha. Nagta-type kayo lahat ha. Salamat po. So, next po natin, yes mentor attitude. Okay po. Nakakatuwa tong yes mentor attitude, no? Kailangan mag yes mentor attitude ka. Hindi yung Batman attitude. Alam niyo po yung Batman attitude? Ba't ako? Ba't ako, mens? Ba't ako? Sila na lang. Ba't ako? Batman attitude tawag doon. Batman attitude. Parang iisa lang natawa sa type sa ano ko sa tinype ko Yan. 'Di ba? Madalas ganun yung naririnig natin. Ba't ako, mens? Iba na lang, mens. Hindi ko kaya yan. Kailangan mag-yes ka lang. Kasi, alam nyo po, marami tayong mararating sa buhay kapag yes mentor attitude ka pala dito. Lalo na sa ayaw mo i-bite. Ang dami mong matututunan na bagay. Even po. So, okay po. Next, take initiative. Magkusa ka dapat. Huwag kang paasa sa iba, di ba? Kung ayaw niya ng mga team mo na umattend, ikaw mismo ang mag-initiate. Mag-take ka ng action dapat. Ikaw mismo yung mag-ano sa kanila. Mag-initiate. Kung walang nag-host, in-invite ka, mag-initiate ka. Sige, ako na lang po. Ngayon kung gusto mong kumustahin mga ano mo, ikaw mismo as a leader syempre, yung mag-take ng action.
para magano sila. Okay? Kaya napaka-importante po yung initiative po natin ng bawat isa. Sabi po dito, skills can be taught and developed, but attitude are difficult to change and ultimate are the responsibility of each person. So ito po yung nun. Maari po tayong maturuan, di ba? At mapaunlad yung nakasanayan natin. Pero ang ugali po natin, di ba? Mahirap baguhin 'yon. At sa huli, responsibilidad pa rin ng bawat tao itong bagay na 'to. Di ba po? Tama po ba o tama? Yan. Then next slides natin. Salamat. Okay. So attitude is like a flat tire. Tama, no? You can go anywhere until you change. Kailangan magpalit ka. Wala kang mararating sa buhay kung nakatenga ka dyan. Hindi ka magpalit ng change. Paano ka magpapalit ng change? Siyempre, paano ka magpapalit ng tire mo? Paano ka magpapalit? Siyempre, baguhin mo yung attitude mo. Baguhin mo yung sistema ng buhay mo. Para at least magtuloy-tuloy ka. Okay? Kailangan may innovation ka. 'Di ba? Kung all this lagi yung sistema mo, hindi ka makakausad kapag ganun. Kaya napaka-importante tong na to. A bad attitude is like a flat tire. Okay po. So next naman po, kanina po, ito naman yung B po natin is belief. Belief po, dapat totoo yung belief mo. Dapat po yung MLM, 'di ba? Maniniwala ka dapat na si I Am Worldwide. Top 1 siya sa 100, 'di ba? Multi-level marketing dito. 'Di ba? Top 1 siya. Wala siyang ibang doon. Kaya nga napaka-importante yung IBP. Kapag shinare mo 'yan, makikita mo 'yan eh. 'Di ba? Alam mo dapat 'yan na kailangan ipagmalaki mo yung belief mo dito sa I Am Worldwide. Yung product natin. Next yung product. Ito nga. Para alam mo yung product mo, syempre kailangan yung product na ibenta mo. User ka, the same time syempre, pag-aralan mo. Kung hindi natin pag-aralan to, syempre, kaya napakahalaga po yung IBP. Mahalaga po yun. Paano tayo, dahil doon ka matututo sa lahat, pag-aralan natin yun. Makakabenta ka ng barley, kung hindi man syempre dapat syempre alam mo na paano siya i-alok, paano siya ibenta, paano siya i-deliver para at least ma-encourage yung mga nakikinig sa iyo. Marketing plans, dapat alam mo yung kung paano ma-encourage yung customer. Alam mo dapat yung marketing plans. Napakaraming platform po ngayon ng marketing plans. So ibig sabihin po, ikaw po mismo dapat mag-iisip ng bagay niyan. Wala kang ibang doon. Sa marketing plan kasi existing na po yung mga natin eh. Yung mga endorser natin, ambassador natin. Wala ka ng hirap doon. Pero ikaw mismo dapat ang gagawa ng marketing plan para sa business mo. Posting, 'di ba? Ang dami nating platform. Yung posting, syempre, yung pagpo-post mo, lahat naman nandiyan sa lahat sa social media eh. Posting, kailangan may flyers ka, etc. Dapat meron pa tayo ng tuloy-tuloy. Okay po? So, next, mentors. 'Di ba? Turuan po natin yung team po natin. Huwag puro tayo yung nag-IBP, nag-shoulder. Siyempre, mas maganda, siyempre, i-share din natin na kasama sila lagi para at least sa susunod ng mga IBP natin, sila na yung sasalang mo ngayon, unti-unti. Huwag nating suluhin yung kasi lahat naman yan, siyempre, benefits naman nung nagbibigay ng nagbibigay ng EIBP natin eh. Pero siyempre, para tumaas din po yung mga team mo, lalo na kapag sila yung nagbigay ng mga EIBP, kailangan isama mo sila para sa susunod sila naman po yung gagawa. Downlines, dito tulungan system, di ba? Sa downlines natin, tulungan system, wag kang magsulo. 'Di ba? Hindi pwedeng suluhan dito. Kailangan syempre mag-work tayo as a team. Magtutulungan po tayo. Crossline, co-mentors natin,
yung yung mga kaibigan natin, office mate natin, kailangan tulungan din natin. O kaya 'di ba, masarap kasi kapag mga kaibigan mo, office mate mo, minsan na ipapasok mo din para matulungan mo sila. Pero hindi para magchichismisan lang, 'di ba? Siyempre, ah kailangan mismo dun sa business ang pag-uusapan nyo. Napakaganda nga dito sa IAM, 'di ba? Dahil kahit hindi mo kilala dito, kahit hindi mo sila kahit hindi mo sila kahit team lang, yung mga ano mo lang, ka cross team lang, yung mga ganun. Pero alam niyo po, handa silang tumulong, handa silang kagaya nitong natin, iba-ibang group, iba-ibang team, pero nagsama-sama tayo lagi. Siyempre, dahil binuo nga ni tama po yung cross line. 'Yan. So, binuo ni top mentor natin, si mentor na 'yon. So, yourself, 'di ba, no? Pagtiwala ka sa sarili mo at maniwala ka dapat sa sarili mo, 'di ba? Kailangan 100% yung ibinibigay mo lagi. Hindi lang dito sa work mo, syempre, lalo na 100% dapat ibinibigay mo rin kay God. Okay po? Yan. Ito, no? Faith is to believe uh, what you do not see. The reward on this faith is to see what you believe. St. Augustine, di ba? So, next slides. Ito na, commitment. Okay? Commitment po, napaka-importante po. Sabi dito, no, without commitment, nothing happens. Dito sa alam niyo po, dito sa IAM Worldwide, hindi naman talaga ganun madali yung trabaho. Sobrang hirap yung pinagdadaanan, no? Yung mga top mentors natin, akala mo naman, 'di ba? Ang taas na ng nila, pero napakahirap yung pinagdaanan kaya nila narating 'yun. Ganon din kami, no? Lalo na yung mga bago. Magtitiis ka lang, magtsatsaga ka lang. Alam ko mahirap 'tong pinasok natin. Alam ko mahirap 'tong pinasok ko. Sobrang hirap. Ngunit, type nyo nga ngunit, ito yung mahirap na malayo yung mararating mo. Okay po ba? Ulitin ko ha. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Mahirap na commitment, mahirap na pasukin, mahirap tong na to. Pero makikita mo yung resulta. Malayo yung mararating mo kapag magtuloy-tuloy ka lang. Okay po? Yan. So, I do whatever it takes. Kailangan masaktan ka muna, no? Masaktan ka muna para marating mo yung narating ng mga top mentors natin. Walang instant dito, 'di ba? Akala ng iba instant lahat, no? Napakahirap. Pero alam niyo po, kung kaya nila, dapat kaya rin natin. Kaya din natin, kaya din natin gawin, 'di ba? Pero wag mong kakalimutan syempre, habang ginagawa mo 'to, magtuloy-tuloy ka, kailangan kasama mo lagi sila. Wala kang mararating kung hindi mo kasama. Kailangan sinusurrender mo lagi, binibigay mo lagi. Okay po? Then I'll try. I'll do my best, di ba? Yan lagi yung natin. So sa buhay po, no, kailangan po may sacrifice. Number one rule po yan. Lahat ng bagay kailangan po may sacrifice. Yung paghihirap ng mga top mentors natin, nakikita ko lagi. Lalo na sina Mentor Johnny Lynn, sina Mentor Nelson, Mentor Kat. Na-monitor ko kung saan ano yung pinagdaanan nila. Pero yung sacrifice na ginawa nila, nakakatuwa ngayon. Ang layo na ng narating nila. Ba't ko ginagawa to? Kontento naman na ako sa ginagawa ko pero hindi lang ako doon. Hindi na yun yung tinitignan ko eh. Kasi dito nga sa I Am Worldwide, mag-sacrifice ka lang. Yung alam niyo po yung dati po kasi parang kontento na ako na at the age ng 55 ganon, retirement na ako. Kontento na ako sa ganon buhay kasi maganda naman yung work maganda naman yung sweldo, maganda naman yung Pero bakit si I Am Worldwide pinasok ko pa rin dahil nakikita ko sa kanila.
Dahil naniniwala po ako na dito sa I Am Worldwide na kapag, alam niyo po yun, lalo na sa akin, yung sarado kong utak, na yung sarado kong kontento na ako na ito na yung pangarap ko. Pero binuksan ulit yung dreams mo dito sa I Am Worldwide para yung pangarap mo tutuloy ulit. Nakuha nyo? Ganun yung pakiramdam ko dito. Sarado na yung pangarap mo na ito na yung ano mo, stable ka dito. Pero dito pala, pwede pa pala. Pwede pa pala ulit na mangarap na lahat tayo pwedeng mangarap pa rin. Na kahit anumang edad po natin. Amen po ba doon? Amen. Seryoso ulit, no? So, next po, no? Know your deepest why. Napakahalaga po. Sa lahat tayo, kanya-kanya tayong may deepest why. Kanya-kanya po tayong story sa buhay. Kanya-kanya po tayong kwento ng pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo po, napakasarap i-share po yun sa kanila. Napakasarap i-share po at para ma-inspire po yung mga tao, lalo na kapag sinishare po natin. Yung deepest why mo na yan, siya naman yung magbibigay ng drive para ituloy-tuloy mo yung negosyo na pinasok mo ngayon. Gawin mo siyang inspirasyon, lalo na yung mga ibang nakikita mo ngayon, para marating mo rin yung narating nila. Maging on fire ka lagi sa kanila, maging on fire ka lagi at gamitin mo po yun, yung deepest way mo. Okay po? Then next, know your painful why, 'di ba? Dahil kapag nalaman mo ano, yung painful why mo, walang makakapigil sa pangarap mo. Walang makakapigil, walang makakahadlang kahit anumang sasabihin nilang negative, wala ka doon. Bakit? Kasi yung alam mo yung deepest why mo, alam mo yung painful why mo, kaya po tinuloy-tuloy. Wala namang maapektuhan dun. Kundi okay lang yan kahit bashman kanila. Okay lang yan, mawawalan man tayo mga kaibigan sa Facebook. Dati napakarami mong kaibigan, pero ngayon napakakonti na lang. Konti na lang yung nagla-like. Okay lang yan. Kasi nakaabang lang sila sa magiging resulta mo. Okay po? Yan. Sipag naman nung nagtatype po natin. Okay? Commitment is an act, not a word. Napakaganda po nung ano. Napakaganda po yung mensahe na to. Next slides po natin, no? Discouragement. Ito, yung discouragement. Ito rejection, no? Doesn't mean you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. Rejection. Normal lang po yun, di ba? Sabi nga, di ba? Lalo na dito sa ano natin, pinapasok natin ganito. Yung rejection, parte ng buhay natin yun. Ibig sabihin lang nun, papalapit ka sa successful. Kasi po, yung ingredients po ng rejection para yung pagiging successful mo, lalo na dito sa IAM, mararating natin. Even po ba? Yan. Apply SW4. Di ba? Someone, so what? Di ba? Someone is waiting. Tama po, ano? May naghihintay pa rin sa'yo. Kaya wag na wag kang magkukwit. Wag na wag kang papaapekto kapag nare-reject ka. Sabihin nun, next na. Next attitude na. Next. Ayaw mo, next. Ayaw mo, next. Sige, maraming next yan. Napakaraming tao sa ano natin, di ba? Para ialok mo. Kung ayaw nila, wag mo nang pag-aksaya ng oras yun. Pero syempre, wag mo silang ibablock. Babalik yun. Di ba? Yan yung mga natututunan ko sa ano rito. Sa pag-a-attend ko ng I Am World 1. Di ba? Pansin nyo si KFC, di ba? I was rejected in 1,009 times. Tayo ba? Nakailan na ba tayo rejection? Nakadalawa ka pa lang, reject ka na, umayaw ka na. Ayun nga naka 1,009 eh. Pero alam niyo po, 60 years old na to. Tsaka siya
nag-angat yung business niya, 'di ba? Kaya kahit 50 years old ka na, may potential ka pa rin para mag-succeed sa buhay. 'Di ba? Even po ba? Yan. So, sabi ni George Clooney, no? The only failure is not to try. Tama naman, di ba? Hindi mo pa natatry eh. I-try mo. Gawin mo. Di ba? Gawin mo para malaman mo yung ah, lesson, para malaman mo yung improvement, para malaman mo kung ano yung dapat mong gawin para mas lalo kang ma-encourage lahat. I-try mo muna bago ka mag-react, di ba? So ito yung napaka-importante, ano. Next slides natin. Ito, tandaan po natin ito, no, mga mens. Bago yan, ito muna. Dito, ano, don't let your feelings dictate your action. Tandaan natin po, don't let your feelings dictate your action. Instead, no, let your action dictate yung feelings. Ulitin po natin, don't let your feelings dictate your action. Instead, let your action dictate your feelings. Type in nga natin sa comment section kung ano natin, yung nababasa natin dyan. Okay? Yan. Hindi, parang wala sa slides pala. So, type in na lang natin. So, pansin nyo, ano, kaya ko po sinabi yon, don't let your feelings dictate your action. Pansin nyo po, ano, minsan nakahiga ka. Ano yung mindset mo doon? Nagpaplano ka na, na-absent. Hindi ako papasok ngayon. Tinatamad ako. Di ba may mga ganun? Pero kapag kumilos ka, mawawala, magsisipag ka. Kailangan kasi kumilos ka muna para wag kang magpapadala dun sa feelings mo. Kailangan kumilos ka para at least malalaman mo ngayon. Pansin niyo po, pilitin mong gumalaw, pilitin mong kumilos, yung action susunod. 'Di ba? I-dictate niya yung feelings mo. Ayaw mo magbenta ng barley, 'di ba? Pero kapag nag-start ka na kumilos, magtuloy-tuloy siya. Yung sipag mo, susunod na lang, 'di ba? Kaya wag tayong papadala doon sa nararamdaman natin, 'di ba? Kailangan action muna, 'di ba? Para at least ano natin, magagawa natin. Don't let your feelings dictate your action. Instead po, let your action dictate your feelings. Yun po yan. Okay po. So ito na po yung next slides natin. Excitement. Excitement, no? So dito, always keep always excitement. Sabi dito, find things that that can help you happy, 'di ba? Always be positive. Neglect rejection. Focus on the things that you can control, not the things that you can control. Tama 'yun, 'di ba? Mag-focus ka, siyempre, 'di ba, sa mga kaya mong kontrolin. Traffic ba kaya mong kontrolin? Hindi mo kayang kontrolin. Pero attitude mo bilang tao, siyempre, makokontrol mo 'yun. Yung pinaka-importanteng dapat mong gawin lagi doon para makontrol mo yung mga bagay na hindi mo kayang i-control, 'di ba? Kailangan meron kang allowance. Type nyo nga sa comment section, allowance. Kailangan may allowance ka. Para yung mga situation na mararanasan mo, no? Madadaanan mo, kailangan makontrol mo siya. Hindi ka mauubusan. Bakit? Kasi meron kang allowance. Anong makakaya mong gawin ngayon? Makokontrol mo ngayon yung sarili mo. Bakit? Kasi meron kang allowance na binibigay sa feelings mo, di ba? Kaya kailangan wag kang kung hindi mo kayang i-control, ang kaya mong kontrolin nun yung sarili mo. Bigyan mo ng allowance lahat ng bagay para at least magagawa. Okay po? Thank you sa ano. Type in natin, malapit na tayo.
Okay? Focus, no? Focus. 'Di ba? Ito. Alam niyo po yung focus, para siyang ano, para siyang kinete. Alam niyo po yung sa kabayo, lalo na yung mga rider ng kabayo, 'di ba? Yung kinete, naka-cover yung mata nila dito sa left and right nila, sa may eye nila para po iisa lang po yung direction na pupuntahan nila. Ganun po dito sa I am worldwide, di ba? Kailangan focus ka lang sa gagawin mo nga para at least ma-achieve mo yung pangarap mo. Yun po yun. Alam niyo po, nag-start po ako. Ito lang po, first week ng November 2023. Tagal na akong user, hinahayaan ko lang na nag-user lang. Pero never kong pinasok to. Pero na-realize ko sa buhay ko, napakaganda pala ng barley. Napakaganda pala na yung compensation dito, grabe pala. Mag-focus ka lang sa direction, iisang direction dito sa sa barley, dito sa Ayam Worldwide. Marami ka palang mararating, 'di ba? Yung sabi dito, 'di ba? Focus na outcome, not the obstacle. Maraming obstacle 'yan. Pero kailangan proseso 'yan eh, kasama sa proseso 'yan. Yung ganong ano natin. Kasama sa proseso po yung may obstacle sa bawat ano natin. Pero kung mag-focus ka lang, magtuloy-tuloy ka. 'Di ba? Amen po ba? Yan. Then no, ito napaka-importante din pala to. Alam niyo po, kahit po ako nagse-share po sa inyo, kahit nagto-talk po ako sa inyo, kahit nagbibigay po ako ng ano, pati po ako natututo dito sa dinidiscuss natin. Hindi lang po kayo, grabe yung realization na matututunan mo dito na kailangan gawin mo. Yung goals, 'di ba? Kailangan pala write down your goals. I-write down mo lahat ng mga goals mo dapat, ng pangarap mo. Tapos basahin mo, read your goals every day. Yung pala yon. Ilagay mo dapat sa wallpaper para at least notes mo lahat. Kailangan pala mag-create ka ng deadlines. Tapos sabi nga dito whatever it takes attitude. Kahit anumang ano mo, kailangan mag-focus ka lang. Kahit anumang mangyari, syempre, kailangan ma-achieve mo yan. At syempre, di ba, make it happen. Kailangan makamit mo yan. So, kailangan yung goal po natin, napaka-importante po na magawa po natin. Lalo na sa mga bago din tulad ko, napakakailangan din po natin to. Kagaya po nitong nakalagay sa ano natin, screen natin, di ba? Next slides natin. Yan. Itong yan. Okay? So naka-breakdown po diyan no kung ano po yung mga kailangan po natin gawin natin. So okay po. Ano po natin? Kahit po ako, ito gagawin ko rin po ito para at least siyempre pinasok mo na to eh. Inumpisahan ko to, itong business na to. Pero alam nyo, si Lord kaya niyang tapusin. Kaya niyang tapusin, nakasama siya. Hindi to aksidente. Binigay talaga to para dito sa business na to, para sa atin. Si Lord po yung kasama po natin sa mga goals na to. Okay po? Salamat sa mga nagtatype. Humility, no? Humility. Next po, H po natin. Humility. Live a life full of humility, gratitude, intellectual curiosity, and never stop learning. Tama, di ba? Humble yourself, therefore, di ba? Under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. From 1 Peter 5 chapter 6. Napakaganda po yan. Sa pagiging ano po, mahalaga po yung 3H po natin. Ano po yung 3H po natin? Yan.
Ano po natin. Yan. So, number 1, honesty. Number 2, hunger. Number 3, humble. Honesty, be honest at all times. Napaka-importante po yun. Hunger, kailangan gutom ka lagi ng learnings dito sa training. Nakakatuwa nga, ang tataas ng mga nakakatuwa yung mga attendees po natin. Halos napakataas na yung mga top mentors na sila. Halos diamond na na-achieve nila. Pero alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin yung hunger nila na matuto at mag-attend dito sa training. Bakit? Kailangan pa rin nila pala yun. Humble. Ito yung pinaka-importante. Lalo na po sa mga top mentors na natin, lalo yung mga leaders po natin. No matter what, ano man yung, syempre, yung pagiging humble po natin. Kailangan, ano man yung achievement natin, di ba? Kailangan pa rin natin maging humble. Lagi. Humble tayo, pagkumbaba tayo. Kailangan pa rin natin tulungan yung mga ibang member po natin. Huwag po tayo maging mataas. Kailangan step down pa rin tayo kung saan tayo nakarating dahil din po sa kanila. Amen po ba doon? Then last po, no? Integrity. Integrity. Yan. Integrity is doing the right thing. Even when no one is watching. Di ba? Tama yun, no? Kahit walang nakatingin, di ba? Hindi mo kailangang napaka-importante yung business natin. Kahit walang nakatingin na tao, kahit walang nakatingin, kailangan tama pa rin dapat yung ginagawa mo. Tama pa rin dapat yung ina-achieve mo. Di ba? Si Lord, yung kasama natin doon. Hindi wala man nakakakita ng ginagawa nating kabutihan, pero si Lord nakikita niya. Yun po yun. Okay po? Marami pa tayong natututunan. Maraming salamat po ulit sa ano. So, eto no, next slides po natin no. Yan. Eto, pansin niyo po dito, if you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, move. Keep moving forward. Magtuloy-tuloy ka lang. Ano man po kapatid, lalo na yung mga mentor po natin, nasa top mentor ka man, mataas ka man na yung narating mo. Gusto mo lang give up dito sa business po natin. Pero alam niyo po, ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan pa rin po. Kumapit ka pa rin kay Lord. Huwag kang sumuko. Tandaan mo lagi na hindi ito ibinigay sa'yo para lang pag-anuan mo ng oras mo. Binigay sa ito para sa business na to. Marami ka dapat matutulungan. Kaya dapat gawin mo ng tuloy-tuloy. Ituloy-tuloy mo lang. Amen po ba? Yan. So, yung yung last story ko ito po. Yung alam mo sa seashore, estudyante, nasa seashore siya. Naglalakad siya. Then yung estudyante, yung 15 years old lang, alam mo ginagawa niya dun sa mga seashells? Tinatapon niya isa-isa. Sinatsaga niya isa-isa, tinatapon niya sa dagat. Nagtataka ngayon tong fisherman, bakit, anong ginagawa mo? Hindi niya matiis eh. Anong ginagawa mo? Bakit iniisa-isa mo? Napakarami niyan. Iniisa-isa niya. Dinadala niya sa dagat, iniisa-isa niya lahat ng mga seashells na nasa gilid. Kasi po, alam niyo po, yung mga seashells na po yun, sabi ng estudyante, kailangan niya po niyang masave. Kailangan niya po niyang isave sila para mabuhay. Kung hindi po niya kasi gagawin yun, lahat ng mga nasa gilid, lahat ng mga nasa mamamatay po sila. Nung na-realize po ng fisherman yan, alam niyo po ang ginawa ng fisherman? Tumulong na rin siya.
nagtulong-tulong sila, isa-isa, dinadala po dun sa pangpang, dinadala po dun sa dagat, dinadala sa tubig, yung bawat seashells. Bakit ko po shinare po ito sa inyo? Kasi po, tulad natin, napakahirap naman talaga, sabi mo nga kanina pa, di ba? Yung trabaho natin ginagawa. Pero kung ang goal po natin, makatulong sa tao, ang goal po natin, mapagaling yung mga may sakit, ang goal po natin, mabigyan sila ng, masave sila, maraming buhay na masasave natin kapag ginagawa natin tong barley ng ayang birthday. Pansin niyo po, ang sarap ng pakiramdam kapag nagbigay tayo ng, may mga natulungan tayong nag-reveal sila, yung mga testimony nila, dahil po sa atin yan. Dahil po sa inyo po yan. Kasi po, sinave po natin yung mga buhay nila. Dahil po sa tulong po natin na ginagawa. Kaya po lagi po natin tatandaan, no, napaka-importante po na magtuloy-tuloy ka, hindi lang dahil dito sa kinikita natin, pero dahil marami tayong natutulungan, lalo na sa mga may mga sakit. Okay po? Yun lamang po. Ako po si Ruben Bautista and I am working. Maraming salamat. Ayan, thank you so much po, Mentor Ruben Bautista. Grabe, no? Ang dami po naming natutunan sa inyo, Mentor Ruben. Parang hindi siya first time speaker, no, dito sa team natin. Grabe. Sobrang ang dami pong learnings, Mentor Ruben. Ang daming, alam mo yon, parang ang daming hugot, no? Na parang feeling mo hindi bago, no? Pero grabe ang galing. So, ayan, no, sabi ni Mentor Naomi, no, ang galing niya daw po. Ayan. So, type in po tayo, no, para mag-thank you po tayo kay Mentor Ruben kasi ang natutunan po natin, it's not only about the business, no, pero may kasama pa rin palagi si Lord, no? Kumbaga si Lord pa rin yung dito sa negosyo na ginagawa natin, hindi tayo nandito kung hindi binigay sa atin 'to ni Lord, no? So very thankful po kami sa life mo, Mentor Ruben, na nakapag-share po kayo sa amin ngayon. So ibig sabihin po nito, Mentor Ruben, hindi lang po ito ngayon kundi masusundan na po ng maraming beses. Ayan. Maraming salamat po. Marami pong nagpapasalamat sa inyo 'no, Mentor Ruben. Na sabi ni Mentor Jonilyn, naalala ko lang dati nung, meeting, nung nag-attend ng meeting 'no, si Mentor Jonilyn kasi we are in the same organization 'no. So, ano po namin nun, under po namin si Mentor Jonilyn at that time. Ayan. So, ayan po 'no, before po tayo ma-proceed sa next ano natin, mag-picture po muna tayo mga mentors 'no. So, sa mga kaya pong mag-on cam, paki-on cam na lang po para masama po tayo dito 'no, sa pagpi-picture. Okey, naka-spotlight po kayo, Mentor Ruben, ikaw po muna yung aking pipicturan. Ayan. So, pa-V-sign po, Mentor Ruben. Okey. Sige po 'no, 1, 2, 3, smile. Okey, hold your smile lang po kasi medyo matagal po akong mag-capture. Sorry, save ko lang po. Next, kasama pala ako. Okey po, wait lang po, Wait lang po, Sine-save ko lang po, sorry po. Okey, next po, spotlight ko po yung sarili ko. Add spotlight, ayan. So, B-sign din po ako. Okey, 1, 2, 3, smile. Okey po, i-ano ko lang po. Save ko lang po ulit, sorry po, medyo matagal mentors. Sorry po, Mentor Ruben. Hindi pa po ako maalam sa ano. Opo. Ayan, so gallery view naman mentors, yung mga kaya pong mag-on cam, we have 1 slide 'no. So, eto na po pa-on cam po. Okey. Okey mentors, B-sign po tayo. Line daliri ko, ayan. Okey, 1, 2, 3, smile.
Ayan. So, save ko lang po. Okay. Wait lang po, sinesend ko lang. Ayan, okay. Sige po 'no, eto na po yung next natin 'no. Baka meron pong mga gustong magtanong kay daan na po tayo with the picture, ayan. Baka meron pong gustong magtanong, mga mentors 'no or, may mag-share ng natutunan po sa today's topic po natin 'no, ABCs to Success 'no. Kasi even ako, narinig na po natin ng maraming beses 'no, ang ABCs to Success. Pero 'no, iba't ibang speakers po marami po tayong natututunan. Katulad po nito ngayon 'no, kay Mentor Ruben may additional na knowledge po 'no, na natutunan from him. Na kumbaga naririnig na natin 'to parang kumbaga normal na sa'tin, pero kahit narinig na po natin 'no, dapat laging empty cup po yung attitude natin. Kasi ngayon po 'no, grabe ang daming learnings, full of knowledge, full of wisdom yung nakuha po natin from Mentor Ruben. Ayan, so sino po yung may question 'no, kay Mentor Ruben or gusto pong mag-share ng knowledge? Excuse me. Puwede pong mag-unmute or mag-raise ng hands, i-unmute po natin. Ayan. So, ako po muna 'no, kung wala pong ayan meron po nag-raise ng hand. Okay, si Mentor Mark Idanan po. Yes, Mentor Mark. Ayun, amazing morning po everyone. So maraming salamat Mentor Robin 'no. So napakalupit ng shinare mo sa'min talagang naka-ano kami naka-relate sa ibang i-share mo. So iba naka-relate dun sa empty cup, sa Yes Mentor, 'no ang dami dito para sa Youth to Dream 'no. So ngayon ko lang kasi siya natapos. So ang gandang pagkakabagsak ni Mentor Robin. Tapos ang question ko po kasi dun Mens, 'di ba? So sabi nga po ni Mentor Joe, isa raw po kayo sa mga ano, anong tawag dun, manager. Sabi ko, "Sino mas mataas sa kanila ni Mentor Kat?" Sabi si Mentor Robin. Sabi ko, "Si Mentor Kat ang laki ng hinahawakan niya, lahat ng branch." Sabi, "Hindi kay Mentor Robin, buong Pilipinas ata. Tapos kay Mentor Kat daw, Luzon." Sabi ko, "Ay di si," sabi ko, "ang laki pala ng hinahawakan ni Mentor Robin." Ibig sabihin sobrang busy niyan. 'Di ba, sa sobrang busy mo dahil buong Pilipinas is hawak mo po. Sabi ko, "Papaano pa kaya ni Mentor Robin naisasabay yung I Am Worldwide?" Tas bukod pa sa I Am, hindi lang pala I Am, meron pa siyang yung sa mga battle. Nakikita ko rin po yung mga post ni Mentor Robin, ang daming mga battle bladder. So ang question ko po Mens, kasi ang dami rin kasi dito sa atin na puro busy, na hindi magawa si I Am kasi ang reason nila is busy sila. So sa inyo po Mentor Robin, alam ko po na wala ng mas busy pa sa inyo kasi ang laki ng hawak ninyong ano, hawak ninyong mga branches. So papaano niyo po naha-handle yung ganito na maisabay pa si I Am? Ano po yung time management na ginagawa po ninyo Mentor Robin para magkaroon din po ng idea yung iba papaano nila gagawin na maisasabay din nila sa I Am sa kanilang mga, ah, ginagawang business? Ayun po. Ayun, sige. Konting share lang siguro. Lalo na thank you Mentor Mark. Isa kayo ng asawa mo sa nakikita kong sobrang inspirasyon din namin, lalo na nakikita namin talaga grabe yung achievement niyo. Una 'no, bago ko sagutin po 'yan 'no, ulitin ko po, maraming salamat sa lahat. Unang naka-attend po ngayon. Ah, Nakakatuwa dahil nakipag-participate po kayo. Mga typing niyo po, sobrang appreciated po 'yan. Napaka napaka nakakatuwa lang na first time ko po, tama po 'yung first time ko po dito na mag-share, mag-talk, pero gano'n po 'yung parang pagtanggap niyo sa mga natutunan natin. So sabi nga ni Mentor Mark 'no, 'yung sa tanong niya, paano po ba nakakaya 'yung mga gano'n? Totoo po 'yung sabi niya. Si Mentor Kat sa Luzon area, hawak niyan, buong SM niyan. Sa akin po kasi, ah, buong Pilipinas po, tama po 'yun. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero yung ano na 'yun, may mga hawak din naman po ako ng area managers naman. Sila yung mga ano, 'yan, sina Mentor Kat. Halos lahat sila, mga 7 sila, na sila naman po yung humahawak sa mga iba-ibang location. Luzon, Visayas, Mindanao. Hati-hati kami lahat. So overall naman, hawak ko talaga yun. Napakahirap po yun na gawin. Pero
ang tanong nga po ni Mentor Mark, no, paano mo nakakayanan yung gano'n? Lalo na may business po. Totoo po yun, may business po akong bottled water. At aksidente po yun, pero alam niyo po, grabe yung successful na ngayon yung bottled water namin. Papansin niyo po si bottled water po namin, siya po yung mga kalaban nila, Nature Spring, Wilkins, yung mga ganon. Yan, yung mga Galilee, yung mga ganon nakikita niyo. May brand din po kami na pinasok po namin sa iba-ibang supermarket. Ang dami po namin mga client ng ganun. So, ganun po ka-busy po tayo. Sa Sunday po, ganun din po, nagsaserve din po tayo. So, minsan po, tinatanong ko din yan, Mentor Mark, sa sarili ko, bakit ko na ipapasok yung mga ganito, lalo na sa IAM, di ba? Kasi sobrang nakaka-inspire naman talaga na sabi ko nga kanina, di ba, hindi yung pangarap mo pala, hindi pwedeng itenga mo lang doon sa work mo. Kumbaga, pwede palang left and right gawin mo. Mawala man to, meron kang kanan. Parang ganun. So left and right, gumagana. Hindi pwedeng kaliwa. Kumbaga, paano mo siya i-manage naman sa oras mo? Kailangan po, meron kang inventory. Type nyo nga inventory. Hindi po time management ang tawag ko doon. Kailangan po may inventory ka ng oras mo. Kailangan naka-inventory. Sample, from 6 o'clock to 9. Bakante yun sa oras mo ng umaga bago ka mag-prepare pumasok. Kailangan naka-slot na yun. So from 10 o'clock to 8 o'clock, nasa work ka. Naka-inventory din yun. Pagdating po sa 9, pag uwi mo, kailangan may inventory ka pa rin doon. Open oras na yun mga 9:30 onwards. Sa saan ko naman ginagawa yan? Sa mga itong business natin, diyan ko siya pinapasok. Nagpo-post, nag-alok, minsan IBP, tinatry ko din, lalo na kapag may mga available kaming AIBP. Ganon, kailangan may inventory po ng oras natin sa bawat araw para at least magampanan mo yung bawat gagawin mo sa obligasyon natin. Hindi kasi pwedeng iset aside mo yung mga ibang gagawin, lalo na kahit Sunday, para kay Lord kasi yun. Kaya dapat yon yung oras ko ng Sunday hanggang 3 p.m. mula 7 o'clock hanggang 3 p.m. Pag uwi ko, ayan na yan. Open oras ko ulit yon. Siyempre, sa family ko naman yun. Mamalengke, mag-grocery, magmo-mall, minsan, maraming pwedeng gawin. Kakain, ayun. Yun po yan. Maraming salamat, Mentor Mark, sa tanong mo. Thank you. Haba, di ba? Ayan. We hope, no, Mentor Mark, nasagot po yung question nyo, no? Sabi nga po ni Mentor Mark, grabe na ma-maximize talaga yung oras, no, ni Mentor Ruben. Very true po yan kasi syempre magkasama po kami sa trabaho. Alam ko po yung nature of work ni Mentor Ruben. Kung sa akin po, ang hawak ko, Luzon area lang, SM lang. Pero kay Mentor Ruben, lahat po ng malls, hawak po niya. Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao. So ganun po ka-hectic po yung schedule ni Mentor Ruben. Pero no, nagagawa pa rin po niya yung business natin. No, grabe nga po isa po ako sa, kumbaga, syempre, boss ko po ito. Pero sobrang ano po, no, nakaka-proud lang na despite po na boss ko po si Mentor Ruben, no, kumbaga may yes mentor attitude po siya. No, nung sinabi ko po sa kanya, Mentor Ruben, Sir Ruben, para mas lalo po nating magawa yung business, isasalang na po kita, no, as speaker or host. Tinanong ko pa nga siya, gusto mo po start ka po muna ng host. Ako po muna yung speaker. Ay hindi, speaker na ako. O, di ba? Ganun agad si Mentor Ruben. Talagang ano po siya, si Mentor Ruben, may yes mentor attitude, and at the same time, ano po siya, goal setter and goal getter. Goal getter po talaga si Mentor Ruben. Yun po talaga lagi niyang ina-aim. Tama po yun, no, yung sa nabasa ko po dito na grabe po yung deadline niya. Kasi even ako po witness, no, madaling araw pa lang po yan, nagme-message na yan. AMs, ito yung deadline natin. AMs, ito yung mga kailangan nating isend. Tapos maya-maya magsasend na yan sa akin. Ay, nag-post ako nito sa Barley, ganito, ganyan. Diba? Ganun po siya kasipag. Diba? Uunahin niya, work, maya-maya, Barley na yan. Tapos mamaya, nagjo-join po siya sa 8 AM na training po natin. No, hanggang sa makarating na po sa trabaho.
Kaya totoo po yung sinasabi ni Mentor Ruben na talagang dito po kasi libre po yung training, 'no? Kasi kami po nasa company and for sure yung iba rin po, wala pong ganito na libreng training. Wala pong ganitong opportunity na maka-attend ka ng training, na maging speaker ka, na ikaw yung magsasalita, na isha-share mo yung knowledge mo, kung ano yung natututunan mo, 'no? Dito po sa IM Worldwide namin po yun na-experience. Kaya sobrang grateful po kami na nandito po kami ngayon. Kaya yun din po yung nararamdaman ni Mentor Ruben. So, sobrang thank you po 'no, Mentor Ruben, dahil sobrang sipag po nitong tao na 'to. Ayan. So, may question po ako, Mentor Ruben 'no. Ano po, lalakasan ko na po yung loob ko. Mentor Ruben, ano po, kasi despite po na kumbaga nasa mataas na position ka na, magkasama tayo sa trabaho. Pero kumbaga yung humbleness, yung humility, nandiyan po sa'yo. Kasi parang parang kung tutuusin, ako yung nagdi-dictate ngayon sa'yo, na sanay ako na ikaw yung nagdi-dictate sa'kin kasi siyempre boss po kita, 'di ba? Pero ano po yung parang nag-trigger sa'yo na parang, kahit po under mo ko, 'pag may katulad nito ginawa po kita na speaker, tapos sa June 'no, ni-line up ko na rin po si Mentor Ruben. Ano po yung nag-trigger sa'yo para maging humble 'no, maging, yung humility nasa inyo po? Ayan po, Mentor Ruben. Ayun, ang hirap naman ng tanong mo. Joke lang. Actually ano, siguro natutunan ko din 'yan, dahil yung pagse-serve natin sa church, kailangan pa rin kasi hindi puwedeng ano lang, hindi puwedeng work lang yung hindi puwedeng 'wag mong tratuhin yung ibang tao na ano, ang ano ko lagi, ang kailangan pantay-pantay. Kahit anumang taas mo, kahit anumang position mo, kagaya dito, anong position ko dito sa inyo? Kayo yung top mentors namin, 'di ba? Kayo yung ano namin, Mentor Kat, Mentor Naomi, kasi na Mentor Jonelyn, 'di ba? Ang tataas niyo na. Dito 'yon. Kayo yung boss ko dito. Sa work lang po 'yon, 'di ba? So hindi pwede mong i-ano ang alisin lang po natin lagi doon, yung pride. Kapag inuna mo 'yon, yabang yung ginagawa mo lagi sa sarili mo, dahil mataas ka na, walang mangyayari nga sa'yo. Kailangan maging humble ka kahit anumang oras. Kailangan humble ka pa rin, na kahit na-achieve mo na yung mataas, kahit ang layo na ng kinikita mo dito, alisin mo pa rin yung pagiging pride mo. Maging humble ka lang. At doon sa pagiging humble na yun, marami kang matutulungan doon. Okay pa? Yun lang? Ayan, grabe 'no. Hindi Sineryoso? Kinarir? grabe, thank you so much po, Mentor Ruben 'no. Grabe 'no, kumbaga totoo 'no, alisin lang yung pride kasi yun po talaga si Mentor Ruben. Sobra kung makakasama niyo po siya, hindi po siya yung katulad siguro ng iba 'no, hindi ko lang po alam. Kasi based on my experience po kay Mentor Ruben, hindi po siya gano'n 'no, na talagang kapagka sinabi ko na, "Mentor Ruben, attend ka nito, marami kang matututunan dito." A-attend po si sir. Lagi po siyang hunger to learn 'no, hunger to attend the training 'no, na dapat yun po yung maging attitude po natin 'no, na despite na si Mentor Ruben 'no, kumbaga ang taas na ng position, in terms ng sahod 'no, mataas na rin po 'no, pero nandito pa rin po siya sa'tin 'no. Tapos ang tingin niya po sa atin 'no, matataas po tayo 'no, kumbaga thank you so much po dun, Mentor Ruben. Ayan, si Mentor Naomi po nag-raise ng hand, may question po yata. Puwede po pahabol na question, saglit lang, Mentor Naomi, Mentor Ruben, I-cancel natin yung kay Mentor Naomi. Bawal magtanong si Mentor Naomi. Nakakatakot magtanong yan. Wag na yan. Joke lang. may pahabol lang ako question, Mentor Ruben. Mentor Ruben, ano po, bakit po ano pong sikreto ninyo kasi sobrang fresh niyo po ngayon, ang gwapo niyo po, Barley, ayan. Sige po, Mentor Ano, Naomi, go ito, po. ito yung sagot.
Paano may props pa ako, di ba? Ano pa? Okay na? Ayan. Amazing morning po, no? So, congrats kay Mentor Wala. Ruben. Nakakapanibago lang, mentors. Kasi sa totoo lang, nung time na nasa work pa ako, pag nakikita ko yung mga area manager, lalo pag store ops, iba talaga yung pakiramdam. As in, parang syempre, parang pag dumaan sila, parang yuyuko ka, ganon. Kasi syempre, ang tataas nila, no? So, yun, katulad nung kay Mentor Kat, nung naging ah, napasok din siya dito. Ito yung nakita ko kasi din sa kanila, no? Yung nandun yung professionalism. So pagkatrabaho, trabaho. Pero paglabas, iba na kayo. So dapat ganun din tayo, no? Kasing iba, nagiging ano siya, parang nasa ulo yung posisyon. So dapat ganun siya pag trabaho, trabaho. Pag nasa labas ka, kung ano ka na. Kunyari, Katrina Galit, Naomi Luciano, ganun na. Hindi na yung position natin. So, eto po, no, Mens, may tanong po ako kasi nahihiwagaan lang din po ako, Mentor Ruben, kung paano ka napa-active ni Mentor Kat. Kasi nabanggit mo kanina na user ka lang talaga. So, syempre, kung titignan mo, ang dami rin kasing mga cases na may mga posisyon, tapos may mga business na ang hirap maging active. So, paano ka po napa-active ni Mentor Kat as user na naging ngayon, nakita mo yung ganda ng business. So, paano kanya na pakonti-konti na na-push? Para at least yung iba, Sige. ano din nila, ma-i-apply din nila. Okay. Siguro, sabi ko nga kanina, no, nag-stick ako sa yung pangarap ko kasi, as in na doon sa work, retirement, hanggang doon na lang. Kaya lang, nung nakikita ko yung resulta sa inyo, no, sa inyo, ibig sabihin hindi lang kay Mentor Kat, lalo na sa'yo, Mentor na yun. Nakikita mo yung resulta sa inyo na pwede pa rin eh. Pwede pa rin pala silang sundan. Pwede ka pa rin palang mangarap na gawin tong business na to kasi nagawa nila eh. Nagawa nila Mentor Naomi, nagawa nila Mentor Johnny, ni Mentor Kat. Yan, halos, ba't hindi natin kaya? Ba't di ko kaya? 'Di ba? Parang ganun yung ano ko. Pwede ko palang gawin eh. Pwede pa rin pala akong mangarap na yung pangarap mong dito lang pero pwede mo pa rin palang ma-achieve balang araw. Sabi niyo ano, magtuloy-tuloy ka lang dito sa I Am Worldwide. May mararating ka. Hindi aatras yun kapag nagtuloy-tuloy ka. Kailangan para at least nakikita ko. Dahil po sa inyo yan, kayo po yung inspirasyon din. Kaya halos lahat kami hindi lang sa akin, yung mga attendees po dito, dahil po sa inyo. Kayo po yung dahilan din kaya namin tinutuloy-tuloy. Dahil gusto rin namin yung na-achieve nyo, ma-achieve din namin. Bakit? Lalo na ang ano ko doon, hindi lang hindi lang dahil doon sa compensation sa kitaan, ang pinakamahalaga doon, yung nakakatulong ka sa tao. May sakit man o kaya yung mga walang-wala na nagkaroon sila. Yun ang pinakamagandang goal ko rin doon. Kaya ako pinasok din. Yun lang. Thank you, man. Bagay na Salamat. bagay ka talaga dito. Salamat, Mentor Naomi. Ayan, thank you so much, Mother Naomi. No? Very true po yung sinabi ni Mentor Ruben. No? Ang nakita niya po talaga is yung resulta rin po. No? Tapos, yung isang sikreto rin po na ginawa ko kay Mentor Ruben. Lagi ko po pinapakita sa kanya, Sir, meron akong benta ngayon ng barley. Sabi ko, oh, may kita ako dito. Sabi ko sa kita ko dito, benta ko 2 box. So, sir, may 1,000 ako ngayon. O, di ba? Tapos, sabihin ko sa kanya, papakita ko sa kanya yung income ko, weekly income. Mentor Ruben, meron ako kasi may naipasok akong ganito. Yung na-sharean ko nito, nabenta ko ng barley, nag-join. O, eto, napa-join ko rin dito sa negosyo na to. O, may pumasok na income ko. Sabi talaga, ang galing may pumapasok na ganyan. Yes po, passive income din yan. Kasi may pinasok si Johnny Lynn, may pinasok si Nelson. Na explain ko sa kanya.
talagang inaano ko sa kanya isa-isa. So, isa rin po 'yun 'no sa kumbaga nagpa-hook kay Mentor Ruben and at the same time siyempre yung resulta ni Mentor Naomi. Kasi siyempre kilala niya rin si Mentor Naomi. So, isa rin po 'yun. So, grabe si Naomi 'no, sasabihin niyang gano'n. Grabe yung sasakyan, tapos gan'to yung income niya weekly, 'di ba? Sinong hindi mahu-hook do'n? And of course yung pangarap ni Mentor Ruben, sabi nga niya wala na, kumbaga hanggang dun na lang yung parang pangarap niya, posisyon niya, magre-retire na lang siya. Pero ngayon nabuhay ulit yung pangarap niya. Kumbaga bumalik yung dating siya na nangangarap. So, with that 'no, thank you so much po, ayan. Si Mentor Jonilyn nag-raise po ng hand. Mentor Jo, Bawal na po magtanong, okay na po. yung mga nagtatanong Joke mga lang po. kasamahan din sa ano, sa trabaho. Si MM daw magtatanong, Mentor Jo. MM daw magsasalita. Amazing morning po sa lahat. Amazing morning po, Mentor Ruben, tatay namin, no, so sa trabaho. Mens, pinaka-question ko, kailan po kayo magre-resign ni Mentor Kat? Hindi, joke lang. Ang hirap ng tanong. Ayan, so pinaka-question ko, Mens, ano po yung maibibigay niyo pong encouragement sa mga nandito na kumbaga nandito and wala dito na kumbaga mahirap mapa-attend sa mga training kasi 'di ba ang training nga natin, sabi mo nga parang pagkain na yan natin. 'Di ba? So marami kasi po talaga lalo na sa mga bago and sa mga luma na ang hirap mapapasok sa training kasi nga laging nagiging reason out is sobrang busy nila. Ayan, so ano yung maipapayo mo, Mens? And second question, Mens, ano pa yung maipapayo mo dun sa mga pinanghihinaan? Ayan, so thank you so much, Mens. Sabi ko, cancel na yung mga tanong eh. Okay. Siguro tulad ko, yung pag-a-attend dito, totoo naman, napakahalaga. Kaya lang, sa mga team natin, napakahirap na invite sila. Parang paminsan-minsan lang a-attend, pero napakahirap talaga na maging consistent. Tulad ko din kasi, ang hirap naman talagang connect. Naintindihan namin yung oras nila. Naintindihan namin yung schedule nila. Kaya sa atin, no, kung kayang, minsan kayang tayo yung mag-adjust para sa kanila. Lalo yung mga, downlines namin halos 9 o'clock, 10 o'clock yung uwi nila. Tapos pag uwi, pagod na. Di ba? So, parang siguro ang na lang natin doon, may itutulong natin. Kailangan may connection pa rin tayo sa kanila. Na kahit hindi man na sila active na uma-attend, nandun pa rin yung encouragement sa kanila. Nandun pa rin na kumustahin mo sila, ano yung ginagawa nila. Kung may time ka, usap tayo. Napakahalaga yun eh. Huwag mo lang ano mo lang siya. Parang gawin mo lang yung connection. Parang kaibigan lang. Pero syempre, ipapasok mo pa rin kung saan kayo nagsimula. Dito, lalo na dito sa sa pag-attend ng mga trainings. Kasi po talagang yun lang yung pwede natin maitulong ka sa kanila eh. Hindi ka pwede magiging on fire kapag hindi ka umattend talaga. Kaya napakahalaga po talaga na unti-unti na may invite sila na mapasok dito. Then ano pa yung isang tanong? Nakalimutan ko. Nasagot ko ba yung una? Ayun, so yung question, Mens, ano po yung mga maipapayo mo, Mens, sa kumbaga sa mga pinanghihinaan, Yan. kumbaga matagal na sa negosyo, tapos parang ang nangyayari, nakikita nila na parang walang nangyayari. So parang matagal yung nagiging resulta. Ano yung maipapayo niyo po sa ganun po? Thank you so much. Totoo yan, no? Sabi ko nga, minsan talaga dumarating yung point talaga na yung mga pinagdadaanan natin. Minsan kasi nadadala natin yung nadadala natin yung emosyon lagi dito. Kaya hindi natin nagagampanan yung tungkulin natin dito sa ayan. Parang itong tubig. Pansin nyo kapag hawak mo to ng matagal,
Simple lang, pero kapag hawak mo to ng 1 oras, kaya ba? Malamang kaya pa. What if kaya mo, what if 3 hours na kaya? Kaya mo pa rin bang bitbit to na walang lapagan? Eh kung 1 araw, walang lapagan pa rin to, kaya mo pa rin malamang. 1 linggo kaya o kaya 1 buwan na dala-dala mo to na walang lapagan, malamang mangangawit ka. Okay. Mangangawit ka, magkakasakit ka pa nga. Anong point ko? Ito represent yung problem natin. Napakaliit na problema, pero kapag hindi mo siya binibitawan at hindi mo sinisurrender kay Lord to, mabigat to, lalaki at lalaki. Kapag daladala mo pa rin to, walang mangyayari. Hindi mo itatapon, ilalapag mo. Isusurrender mo kay Christ. Lagay mo sa altar. Isurrender mo sa Kanya. Lahat ng problema mo, isurrender mo lang sa Kanya. Ano yung mangyayari doon? Kapag sinurrender mo, siya na mismo. Magagampanan mo lalo yung mga responsibility mo. Lalo na sa I Am Worldwide. Siyempre, kapag wala kang problema, gagaan yung pakiramdam mo. Lahat ng mga obligasyon mo, magagampanan mo. Yun po yung pwede nating ano doon. Lalo na sa mga umaayaw na, lalo na sa mga nawawala na ng pag-asa dito sa pag ninegosyo natin. Kailangan kasi talaga i-surrender mo kung ano man yung problem mo na dala-dala para at least magawa natin. Yun lang. Salamat, Mentor Johnny Lynn, sa Thank you, sir. tanong. Ayan. Thank you so much po, Mentor Ruben. Ayan, no, grabe, no? Grabe yung binitawan ni Mentor Ruben, no? Na talagang everything, no? Surrender natin kay Lord, no? Dumarating naman po talaga tayo sa point na pinanghihinaan talaga tayo ng loob. Pero ilapit lang natin kay Lord and si God na po yung bahala, no? Basta ang importante po pagdating dito sa business, wag po tayong susuko. No, keep moving, no? Tuloy-tuloy lang po tayo dito sa business natin kasi yun po yung pwede po nating gawin kasi hindi naman po ito ipapakita sa atin ni Lord kung wala po siyang plano para sa atin. So, in God's perfect time, no, ibibigay rin po niya sa atin. So, no, maraming salamat po, Mentor Ruben. So, ano ko lang po ng mga mentors na nandito po, 31 participants, stay tuned lang po tayo for the next training. Ito na rin po yung gagamitin. Ayan, so excited din po kami sa next training kasi si Mother Roan po yung ating speaker. So before we end this, ito pong Abundance Team Day, no, mag-closing prayer po muna tayo. Ayan, so tawag po ako ulit ng pwede po mag-closing prayer. Mentor Bajoy, pwede po ba kayo mag-closing prayer? Thank you po, Mentor Bajoy. Sige po, Mentor Kat. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, magandang araw po. Maraming pong salamat sa lakas po na binigay niyo po sa aming lahat. Kay Mentor Ruben po, salamat po sa mga inspirational words po na binigay po niya at binahagi po sa aming lahat. Kay Mother Naomi po, maraming pong salamat sa kanya. Bigyan niyo po siya ng lakas araw-araw para po matulungan po kaming lahat. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, tulungan niyo po kami lagi, at lagi niyo po kaming gabayan sa aming po mga ginagawa. Maraming pong salamat, Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ayan, amen. Thank you so much po, Mentor Bajoy. Pero before we end, sorry, I forgot to share the certificate of appreciation for Mentor Ruben. Ayan, so nandito po. Ito po. Ayan, kita po ba yung screen? Sorry po, hindi ko pala na-present agad. So, Mentor Ruben, ito po yung simple token from Abundance Team. Ito po, certificate of appreciation. This is proudly presented to Mentor Ruben Bautista as the speaker of Team Abundance activity for sharing your wisdom and your knowledge, for the inspirations and motivations you imparted to our leaders, and for the support to our team. Given this today, 18th day of May 2024, signed by yours truly.
Ayan po, thank you so much po again, Mentor Ruben. Pwede na po tayong mag-unmute mga ments to Thank you po, Mentor Mentor Ruben. Ruben. Thank you po Ayan, sa stay lahat tuned lang ng po mga tayo, wag top na po tayong members po. mag-out. Thank Thank you you po, very Mentor much. Robin. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Mentor Robin. Salamat Thank you po, po. Mentor Ruben, sa Ruben. uulitin. Thank you po. Practicing is all in one sitting. Stay tayo, mentor, sa meron tayong diamond. 'Di ba? Kasi malapit na kaming graduate. Yun lang yung palagi namin sinasabi. Malapit na tayong graduate sa pagbi-build, 'di ba? Makakapunta tayo sa iba't ibang bansang gusto natin. Kayo na magkausap kami, 'di ba? Blueberries yung topic namin. Alam mo yung gano'n. Sabi ko dadating yung point kahit saang bansa makakapunta tayo, 'di ba? So, wag lang talaga tayo mag-quit, Mets. Thank you so much po. Thank you so much po, Mentor Roan. Napakalupit talaga magbagsak ng sagot. Thank you po. Kaya wala na po magkukwit sa mga nandito. And meron pa po bang magtatanong po? Si Mentor Edward po. Ayan. So, pasok na rin ako, no? Kasi walang nagtatanong eh. Ako na lang ang magtanong. Ayan. So, again, thank you po uli. Talagang grabe. So, ang pinaka-question ko po, sandali, sama ko lang po yung sarili ko para. Ang pinaka-question ko po is, dumating ba yung, mali. Ayan, hindi ko ma-rephrase eh. So, ang pinaka-question ko, kasi ganito po ang nangyayari, di nagbi-build tayo ng group. So, kasi nga, dapat sabi natin, resulta eh. So, dumating ka, kasi ganito yung ano namin usually, na pag-uusapan namin ng dalawang mag-mentor, ni Mentor Normelin. Kung ano yung nangyayari sa kanyang mentor, yun din yung nangyayari sa kanya. So, hindi pantay. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng resulta, kaya lang isang side. So, ibig sabihin, sabi nga natin dito, talagang pagtiyagaan lang natin, anahin lang natin. So, ano po yung pinaka-mindset na po pwede mong ibigay sa lahat na nagbi-build? Kasi yung iba, hindi pa established pero sumusuko na agad. Pero doon sa mga talagang nagkakaroon talaga ng grupo at saka magbi-build pa ng grupo, ano yung mindset po na po pwede nyo ibagsak para, kasi talagang darating yung time sa isang negosyo, talagang hindi lahat ibibigay. So, ibig sabihin, ang kaliwa, okay, kasi kaliwa ko po si Mentor Normelin, so grabe talaga ang kaliwa ko. Grabe ang spillover ko dyan. Grabe po talaga yung ano. So, ang kanan ang nagiging struggle ko. Pero alam ko, darating yung time, may mangyayari at may makukuha akong tao din na katulad ng Mentor Normelin. So, ang pinaka ano po dyan is, ano po yung mindset na po pwede mong ibigay sa bawat isa sa amin para yung, baka hindi ko na talaga makita yung tao na talagang nandun sa kanan ko o nasa isang side ko. Kasi kasi alam ko yun naman talaga nagiging problema karamihan eh. Pero ano po yung pwedeng mindset na ibigay niyo po sa amin? Ayan, thank you so much, Mentor Edward, no? Dalawa po. Una, ita-target ko muna dito yung mga hindi pa nagbi-build ng organization kasi may bago sina Mentor Juliet. Makinig po kayo sa mga mentor nyo pag sinabing i-balance nyo. Minsan kasi, ang nangyayari, kaya napipilay tayo, minsan yung pang sales match lang yung nilalagyan. May mga ganun kasi, yung dito muna kasi malaki pa naman yung spill. Tama? So nilalagay mo sa spill lang minsan, isang active lang, tapos concentrate ka na sa ganon. Pag sinabi ng mentor mo na i-balance mo pag may 6 kang direct this month, 3 mo sa left, 3 mo sa right, makinig ka doon. No, kasi dadating talaga yung point, ito yung magiging scenario mo. No, so ganun siya. Makinig ka sa mentors mo kasi yung mentors mo na experience na yung may experience mo pa lang. Yun po yung sa mga nagbi-build na bago, no. Para naman sa mga taong pilay, siguro napamana sa atin yan ng mentor natin. Kasi mas pilay din ako eh. 'Di ba? Until now naman nagbi-build. Ito lang po yung mentality ko. To tell you honestly, ang pinakamalakas sa organization ko ay ang side nyo ni Mentor Hannah. Ang waiting points ko po ay 8 million. Side nyo pa lang. 'Di ba? So, ganun siya. Imagine niyo yung pilay ko noon. Nakaipon ako ng 8M. Pero mindset ko ay grabe, ibang klase. Ang mindset ko lang sa ganito, mens, kung nakaya kong mag-build ng ganun kalaking organization, kaya ko siyang ulitin sa kabila. Yun lang. Tsaka thankful ako, mens, kasi yung iba hirap sa left and right, ako hindi. Isang side niya na-build ko eh. Pero before ma-build yung 8 million na yun, it takes 3 years.
na lagi ko silang kasama, lagi ko silang kausap. Ganun lang din yung gagawin ko. Nag-start na ako mag-build mens ng kabilang side, pasok ng 2024. Meron po ako binibuild ngayon. Kung makikita nyo yung Legends Farm. Ayan, best friend ko po yung tuktok nun. Yun yung, grabe din yung pagbibuild namin nun. Magwa 1 year na din yun, mens 2023. August ka ba nag-full-time? August siya nag-full-time. So magwa 1 year na yung Legends. Mens, growing na din sila. Kasi kung ano lang yung ginawa ko, nung na-build ko, yan, para sa mga pilay, kung ano lang yung ginawa mo, nung na-build mo, or bakit mo na-build yung isang side, gagawin mo lang naman sa kabila. Hindi mo sila pwedeng isabay. Baka kasi nasa mentality ka na ay, malaki na kasi itong kabilang side, di ko na sila tinututukan, di ka na din magbi-build sa kabila. No? So, yun yung unang mentality, mens. Be grateful kasi may isang side tayo. Hindi na tayo left and right ng left and right. Di ba? Isang side na lang tayo. Be thankful kasi yung iba talaga, hirap talaga eh. Di ba? Magkabila, walang leader eh. Hirap sa ganun eh. Ahon tayo sa ganun kasi may nabuild tayo. And then, ayun, be thankful kasi may napuntahan yung 3 years natin na pagbibuild. Ikaw, mens, ilang years ka na nagbibuild? 2 years. May solid ka eh. May nahugot ka eh. Dito nyo pong makikita na kung sino yung binibuild nyo, minsan yun yung nakakapagdala ng power leader. Minsan kung sino yung nahuhugot nyo direct, minsan hindi yun yung kasama nyo for building ng organization. Kaya wag po kayo manghihinay. Minsan, sayang naman yung time ko kay mentor ganito, siya yung tinutukan ko ng 1 taon. Malay mo yung pagtutok mo na nagdala ng mentor Normally. 'Di ba? So hindi siya sayang. Siya, para siyang stepping stone para makapag-build ka pa ng mas malaking organization. And ito yung good news. Kung nakapag-build ka ng kabila, walang ibang reason para hindi ka mag-build ng isang side pa. Success, mo na yun eh. Success mo na siya eh. Alam mo na eh. Ang good news nga niyan, mens, di ba nung nagbi-build ka ng isang side, hindi ka pa matured. Hindi ka pa masyadong magaling, hindi ka pa magaling masyadong mag-talk, mag-build, mag-mentoring. Ngayon nahasa ka na. Di hindi na aabutin ng 3 taon, 2 taon yung isang side mo. 1 taon na lang, maybe. Hanap ka lang ng hanap ng leaders. No, wag ka pang hihinaan. Kasi lamang na tayo sa iba eh. Ayaw natin mag-compare. Pero i-compare mo na lang yung sarili mo before nung nag-start ka. Mag-isa ka lang, di ba? Ngayon may 100 ka na. Kahit isang side pa yan. And maging fair po tayo ha. Lagi lang tayong maging fair. Diba? So, wag tayong titingin lang na, ito lang, pang sales match lang, dito lang ako mag-incentive. Wag. Lagi ka magpapa-incentive sa lahat. Diba? Lagi kang kakamusta sa lahat. Lagi mong ititreat mo yung family mo as one lang. Walang left and right, walang left and right. Kailangan lang natin mag-build left and right kasi organization 'yon. Pero pag treat mo sa leaders mo, lahat sila as one. Lahat sila Diamonds Eagle, lahat sila Team Knights, lahat sila ganun. Wag mo silang bibigyan ng barrier. No, yun pa yung isang tip pag nagbi-build ka, wag mong bibigyan ng barrier na ay ito lang yung right side ko, ito sasamahan ko, ito lang yung left side ko, ito sasamahan ko kasi maaani yan ng leaders, ma-duplicate yan, mahihirapan ka. No, so I hope nasagot ko, Mens, no, na be grateful lang. Salamat po. Grabe. Yan. Thank you so much po, Mentor Ed and Mentor Roan po sa magandang tanong at napakagandang sagot. Meron pa po bang gustong mag-question po, mga mentor? Mag-question na po tayo. Take advantage po natin yung nandito si Mentor Roan para masagot po niya yung mga, ayan, si Mentor Mark po. Sige po, Mentor Mark. Ayun, amazing morning po sa inyong lahat. Mag-iikot. Yan po. Ayun, thank you so much po, Mentor Juan. Grabe, so motivate kami ngayon. And daming learnings, no? Talagang idol na idol ko talaga si Mentor Juan pagdating sa mga realization. Ayun, nag-iikot pa rin. Tatlong cellphone pala nakabukas ko dito. So, nilayo ko lang po. Narinig ko pa eh. So, ayan, samantalahin natin, sabi ni Mentor Normally, samantalahin daw natin yung pag-question kay Mentor Roan kasi minsan lang tayo makapag-invite ng mga top mentor natin. So, iba naman po yung question ko. So, medyo nalalayo kay Mentor Edward. So, kasi motivate naman na tayo. So, ang question ko po, Mentor Roan, so ano po ba yung ibig sabihin o definition ng passive income? Kasi meron kasi ako naririnig minsan na meron silang kakilala ng isang tao na merong traditional business. Mas malakas yung benta. Ang akala nila nagpa-passive na daw sila.
So para maging clear lang po sa iba na ano po yung ibig sabihin ng passive income, kasi yun kasi yung gusto natin mangyari sa atin, magkaroon tayo ng passive income. So yung iba kasi hindi pa nila alam kung ano yung ibig sabihin ng passive. Yung akala nila pag kumikita sila sa traditional business is passive na. So gusto ko pong manggaling sa inyong explanation kung ano po yung kahulugan nun, paano siya makukuha, and saan ba siya pwedeng makuha, sa traditional business o sa non-traditional business. So ayun po, Mentor Roan. Ayan. Thank you Thank you so so much, no? Ang ganda ng question ni Mentor Mark. Actually, hindi ko naman na-experience magnegosyo. Pero ang negosyo kasi, hindi siya passive eh. Active po siya. Ganito po, ang definition ng active income, yung may effort ka, kaya ka kumikita. May ginagawa ka. Sa negosyo, may ini-invest ka, kaya ka kumikita. Tama? Ang passive income po, yung kahit wala kang gawin, may income ka pa din. Bibigyan ko kayo ng sample ha. Sa I Am Worldwide, isa sa passive income, kahit bago ka pa lang ha, isa sa passive income po ng 13 ways of earning natin is the Unilevel. Wala ka kasi ginawa doon. Ang ginawa mo lang is nag-maintain ka. Tama? 6 boxes, nag-maintain ka ng 6 boxes. Kung gusto mong Project 001, nag-maintain ka ng 9 boxes kung gusto mo masama sa top mover. Pero, at the end of the day, yung rebates nun, passive yun. 'Di ba? So may mga kumikita na dito, si Mentor Johnny Lynn, parang 5 digits na sa sa Unilevel, no? 'Yun ay walang effort. 'Yun yung passive. Eto po ha, hindi ko alam kung sino yung may mga business dito, pero it's a reality lang na even business owners, sa kanila to nanggaling ha, na top mentors ng I Am Worldwide, walang passive sa business. Kasi pag in-stop mo yung business mo, wala na siyang income. Ang passive po, dito lang sa network marketing. Why? Kasi pag nag-stop ka, kahit mag-stop ka, kahit magbakasyon ka, kahit wala kang gawin sa organization mo, kahit hindi ka magpakita sa organization mo, tuloy-tuloy yung income. Bibigyan ko po kayo ng sample ha. Si Mentor Peach. Nakikita niyo po right now si Mentor Peach. Si Mentor Peach ay nagbabakasyon parang 2 taon, 1 taon na. Tama? Wala siya sa office. Hindi siya nagte-training sa office. Hindi siya nagpapakita sa team niya. Hindi siya uma-attend ng event. Anong top niya ngayon? Top 3, top 4. Magkano income niya? Siguro 3M, 5M per month. Yun yung passive. Hindi ka nakikita sa opisina, hindi ka nagpa-process ng PE, hindi ka nagpa-process ng reorders, wala kang ginagawa, nagpapa-incentive lang siya sa team niya. Pero hindi na siya visible. Why? Kasi nag-build na siya ng organization. Yun yung masarap sa IAM. IAM lang po. IAM lang yung merong passive income. Na kahit mag-stop ka, kahit ipasa mo sa iba, may income ka pa din. May income pa din yung family mo. Again, sa mga business owners po, no, hindi ako against sa traditional business. Wala lang talagang passive income po dyan. Kasi ganito, means meron naman passive kasi pag pinasa ko siya sa anak ko, kikita pa din yung negosyo. Means may ginagawa pa din yung anak mo para kumita yung negosyo. Try mo i-close ng 1 week, walang income yan. Wala kang passive income dyan. Tama? Tsaka ano to, means, sino po dito yung mga pandemic babies? Doon yung ma-experience yung passive din eh, lalo pag naka-build ka. May mga pandemic babies ba dito? Na ang dami nagsarang negosyo, tama? Pero ang I Am Worldwide mas lumakas. Bukod sa passive, pandemic proof pa siya na kahit parang anong dilubyo yung dumating, yung I Am Worldwide mabubuhay siya eh. Yung nagbe-build sa I Am Worldwide mabubuhay eh. So yun po yung definition. Ang active, may gagawin ka pa din. Ganito, sa I Am Worldwide na lang, wag na tayo lumayo. Ang active income, yung selling. Tama? Na, mens, malaki yung income kasi may mga ganito po, no? May mga nata-turn sa selling kasi mas malaki nga naman yung 500 kasi ipapasok nila ng copper na 6 boxes, 500 lang yung income. Tama? So, mens, ano ka na lang, 6 bucks, ang tubo ko doon 3K. Hindi ko na siya papasok as PE, hindi ko siya offeran. Pero yung tao, yun palang tao na tinatanggihan mong ipasok kahit copper, yun palang makakapagpalaki ng grupo mo. So anong mas nawala sa'yo? Diba? Ang selling po ay active. Malaki po ang income dyan, pero at the end of the day, kailangan mong humanap ng tao para kumita ka. Mas gugustuhin ko po yung ipasok na lang siya ng copper, 500 lang yung income ko, tapos i-build ko siya, tapos after a year, magdadala siya kahit 100 leaders. Okay na yun. Katulad ni Mentor Normally, 100 na yung leaders na ngayon. Diba? So okay na yun sa akin. Okay na sa akin yung maliit na package lang, pero hahatawin yung negosyo. Okay na sa akin yung maliit na income lang, pero hahatawin yung negosyo. At the end of the day, magiging long term siya. 'Di ba? Ang direct po ay passive.
direct commission. Kasi pag may dinirect ka, doon ka palang i-income. Tama? Ang passive income po sa IAM ay unilevel, ULCE, hit mo lang yung rank up, tsaka sales match. Kasi wala ka nang gagawin doon eh. Pag nag-build ka ng organization, yun yung mga passive. Pero ang pinaka-passive po sa atin is unilevel. Diba? At saka dadating yung appointments kahit wala tayong gawin basta nakapag-build tayo ng organization. May income talaga tayo. So I hope naging clear po yung passive and active income. Basta pag ang active po, may gagawin ka para kumita. Ang passive kahit wala kang gawin, kikita ka. Pero magbi-build ka muna, Mensa. Baka mamaya may bagong leaders tayo. Ay, wala daw pala akong gagawin. Kikita ako. Baka mamaya, lalong naging reason para mag-quit na mag-build ka muna. Kasi hanggang ngayon, nagbi-build kami ni mentor na yun. Hindi ka pwedeng mag-skip sa process, no? Diba? So, ganun po siya. Thank you so much po, Mentor Roan. Grabe, sobrang linaw. Thank you po. Ayan. So thank you so much po, Mentor Mark, sa napakagandang question. Nalinawan tayo sa passive and active. And thank you so much po, Mentor Roan. And bilang pasasalamat po, meron po kaming inihanda na certificate of appreciation po. Mag-share lang po ako ng aking screen para po maibigay ko po sa inyo. Hala, hindi ko makita yung share screen. Ito pala. Okay, share screen, start broadcast. Ayan, nakikita na po ba yung aking screen, mga mentors? Kita na po? Yes po. Yes, ma'am. Okay. Para po kay Mentor Roan, the Certificate of Appreciation, proudly presented to Roan De Jesus for imparting your valuable insights, inspirations, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers, given this 17th day of May 2024 by Edward Lasdacan, founder of Diamond Eagles, and Elsa Proles, founder of Team Dreamers. Ayan, thank you so much po ulit, Mentor Roan. Stop sharing na po ako. Asa na ba? Stop sharing. Ayun. So, thank you so much po ulit, Mentor Roan. And sana po wag kayong madadala sa uulitin po ulit na ma-invite po namin kayo para po madagdagan po yung aming knowledge po. And thank you po, Mentor Edward po, sa pa-training na ganito. Sobrang grateful po talaga kami sa lahat ng ginagawa niyo po para matulungan kami na i-build yung aming team. And mga mentors, pasalamat na po tayo kay Mentor Roan. Unmute na po tayo. Thank you so much, Mentor Roan. Thank you so much, Mentor Thank you, Roan. Mentor Roan. Thank you, Mentor Roan. Thank you, Mentor Roan. Thank you, Mentor Roan. Grabe Thank you, talaga. mentors. Thank you so much. Mentor Roan. Congratulations, Mentor Thank you so much Normally. po. Thank you, so much po, Mentor Roan. Normeline. Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you Thank you po. po, Mentor Roan. Mentor Roan. Bye. Thank you, everyone. Thank you.